Mga kababayan, mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat, mga kababayan. Umpisa na po natin, magkomentuhan na po tayo. Komentuhan po natin mga tambay. Ito pong palasyo mga tambay ay sumagot po sa mga patutsada ng mga Pilipino, lalong-lalo po ng mga nasalanta ng napakalakas po na bagyo. Nandiyan po si Tino at si Juan mga tambay. At binabatikos po ng mga kababayan natin na napakaliit po na suporta na ibinibigay po, lalong-lalo po kay Tino na 5,000 hanggang sa 10,000 ang hinatid na tulong. Pero may katwiran po rito ang Malacanang. At syempre po, ang mga executive daw po, ang sinasabi po mga executive na nag-abroad, yung mga LGUs, ay bibigyan daw po na aksyon o parusa mga kababayan. Ayon naman po ito sa DILG, mga tambay, sa secretary po ng DILG na si Remulla. Pakinggan po natin ang mga balita at komentuhan po natin mga kababayan kung napakalaki po ng katotohanan lahat ang pinapahayag po ng palasyo sa pamamagitan po ng sagot ng garbage in, garbage out. Totoo po ba lahat ang nararanasan ng mga Pilipino? Lalo-lalo po sa sinasabing agarang pagtulong at napakahusay na pagtugon ng pamahalaan ng binagoong Pilipinas. Pakinggan po natin ang balita. Samantala ay pinagpapaliwanag ng Malacanang ang mga local chief executive na nagsipag-abroad sa kasagsagan ng Bagyong Juan. Report mula kay Eden Santos. Hindi po natin agad-agad dito masasabi na sila ay may sala na. Kailangan po pag-aralan muna. Pagpapaliwanagin ng Malacanang ang mga lokal na opisyal na wala sa bansa sa kasagsagan ng Bagyong Uwan. Yan ang sinabi sa press briefing sa Malacanang ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa kabila ng kautusan ni DILG Secretary John Vic Remulla na kansilahin ang kanilang travel applications and leaves. Kabilang sa mga ito sina Mayor Manuel Santiago ng Pilar, Cebu, Isabela Governor Rodolfo Albano III, Liloan Cebu Mayor Algiu Fernando Francisco at iba pa. Anya, dapat alamin muna kung ano ang dahilan ng kanilang pagpunta sa ibang bansa at kung ito ba ay nakaapekto sa mabilis na pagbibigay ng tulong sa mga biktima ng bagyo. At ito naman po ay nasa pamumuno ni Secretary John Vic Remulla. Tingnan po natin at kung paano sila mag-explain despite that na may memorandum ay sila po ay pumalis ng bansa. Ipinagtanggol naman ni Castro si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng mga batikos ukol sa tulong pinansyal na ipinamigay nito sa mga nasirang bahay dahil sa bagyo. Nagtrending sa social media ang pagbibigay ng Pangulo ng tig 5,000 pesos para sa partially damaged at 10,000 pesos naman sa totally damaged na mga bahay. Ang binibigay natin ngayon, 5,000 para sa mga partially damaged na bahay at 10,000 para sa completely damaged na bahay. Para meron silang magamit para makapagtayo na naman sila ulit ng bahay. Hindi po kailangan batikusin dahil noong nakaraang administrasyon, ganyan din po ang halaga na binigay na paunang tulong. Ito ay paunang tulong. Tandaan po natin, ang Pangulo po ay nagbigay na po ng 760 million sa mga apektado na lugar na nisinalanta ng Bagyong Tino. At ang pagbigay po na to ay pansamantala pong ibinibigay sa ating mga kababayan para mayroon po silang panggastos. At sinabi po ng Pangulo na ito ay ongoing at patuloy po ang pagtulong. At kinakailangan po na yung iba ay ma-relocate dahil po sila ay nasa no building zone. So, yun po ay agarang pagtulong po. Ibig sabihin, ang binibigay na cash assistance po ay pagtulong po sa pamilya. Iba po yung ibinibigay mismong tulong ng Pangulo, ang pondo, mismo sa mga LGUs para po makarecover ang nasabing lugar. Opo, pero meron pong karugtong. Continuing at patuloy po ang pagtulong. So, ibig sabihin, hindi po doon natatapos ang pagtulong ng Pangulo. Eden Santos. Nakita niyo po mga tambay, napakahusay po. Ganun po talaga, kailangan po lagi may katwiran at kailangan lagi ipagtanggol. At kailangan po lagi may comparison. At kailangan po lagi may isisi. Talagang babanggitin at babanggitin po ang nakaraang administrasyon. Ganun po ba mga kababayan? So, ganun po ba tumugon ang
ang dating administrasyon, mga tambay, pagdating po sa sakuna? Ganun po ba sila magbigay ng suporta sa taong bayan? Yung sinasabi po ng Malacanang? At ganun po ba kabagal ang suporta po, mga tambay? Hindi naman po ganoon ang dating pangulo. Ang dating pangulo po, iba po siya mag-approach, lalong-lalo po sa mga nasasalanta po ng bagyo. Ito po, pakinggan po natin ang dating Pangulong Duterte kung gaano po kalaki ang ibinibigay niya pong tulong sa mga nasasalanta po ng bagyo. Hindi po ganoon magsalita ang dating Pangulo. Ikumpara mo po sa garbage in, garbage out. Ito po, mga kabayan, pakinggan po natin. So 2.7 billion. Nakuan ko sa tao, maluoy ko. Ay, sandali lang po, makaka-copyright tayo, mga tambay. May music po pala. Iano ko na lang po sa susunod, mga kabayan. Hahanap na lang po tayo ng iba. Alam naman po natin kung paano po tumugon sa bagyo ang ating dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Yung nakita ko pong video, may music baka po tayo makaka-copyright. Yun nga po, mga kabayan. Unahin po natin komentuhan ito pong mga local sa LGUs, local government, na sinasabi po na bibigyan po ng agarang aksyon kung yung pag-alis po ba nila, pag-travel sa kasagsagan po nitong sinasabing may parating na bagyo sa ating bansa, ay bibigyan daw po ng parusa, at kung makikita na talagang sila ay may nilabag, mga kabayan, sa kanilang sinumpaang tungkulin. Hindi po ba? Ang inaano nga po natin, mga kabayan, nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, antimano po, ang Pangulo po mismo, sinabi na po agad yan. Advance po ang dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Lalong-lalo po nung maupo siya. Yan po ay antimano po, ay sinabi niya po talaga yan agad ng dating Pangulo. Hindi po ba? Na ang mga local executive, lalong-lalo po mga LGUs, lalong-lalo sa mga tatamaan po ng mga kalamidad, ay never, hindi po pwedeng magbakasyon, lalong-lalo kung sa labas ng bansa. Hindi po ba napakahigpit po ng panukala at ng ang dating Pangulong Duterte sa mga bagay na yan? Hindi po ba? Wala pong nakapagbabakasyon. Bakit po ngayon, mga kabayan, ay hindi po nagawa ng administrasyon ngayon na antimano po ay magdikta at maglabas agad ng pahayag ang Pangulo, malayo pa ang bagyo, ay dapat po ay sinasabi niya na po yan sa mga LGUs. Hindi po ba, lalong-lalo po sa mga probinsya na tatamaan, na never kayong magbakasyon, lalong-lalo kung tatamaan ng bagyo o kalamidad ang inyong lugar o ang inyong syudad o ang inyong city. Hindi po ba? Wala Hindi po ganyan Hindi po kasi sila advance, 'di ba? Saka lang po sila magrereklamo, mga kabayan. Saka lang po magrereklamo ang Malacanang pagka po nandiyan na yung problema. Saka lang po magrereklamo. Alam naman po natin ng LGUs, mga kabayan, karamihan po diyan matitigas din ang ulo. Napakadalang po natin makakita ng tunay na lingkod bayan ng mga LGUs. Real talk. Di po ba? Napakahirap po natin makakita sa panahon po natin ngayon na lingkod bayan. Di ba? Ang gobernador, ang mayor. Di po ba? Lalong-lalo sa congressman at senador. At lalong-lalo sa Pangulo. Napakahirap natin makahanap ng totoong lingkod bayan. Yung talagang makabayan. Di ba? Naglilingkod sa tao. Hindi sa mga oligarkiya at sa sarili nilang bulsa at sa kanilang pang-sariling interes. Sila lamang naglilingkod. Yan po ang napagkikita natin, pero hindi tunay na mga lingkod bayan. Hindi po ba, mga kabayan? Kaya nga po, dito po sa nangyayaring ito, nasa Malacanang din po ang malaking problema po. Kaya po nagiging ganito dahil napakaluwag. Napakaluwag po ng Malacanang sa mga bagay na ito. Alam naman po natin na matitigas ang ulo, karamihan po ng LGUs. Hindi po ba? Wala na po mga pakialam, karamihan dyan walang pakialam. Sila po naglilingkod din sa mga pangsariling interest nila. Hindi po ba? At ang mahirap po dito, mga kabayan, yung mga kapalpakan po na nangyayari po ngayon sa ating bansa, ay lagi po silang may sisi. Hindi po ba? Yan ang mabigat At ang isa pa, bago natin itapik dito sa isa, baka po madamay pa rin dyan
sa mga susunod na issue dahil alam po natin ang Vice President ay binisita po ang kanyang ama. Hindi po ba? Ang Vice President po ay binisita ang kanyang ama na pinatapo nila, na kidnapping. Kidnapping ang ginawa nila sa dating Pangulo. Pinatapo nila at nagkaroon na atang schedule ng Vice President para bisitahin ang kanyang ama. Baka yan din po, isa rin po nila ipupuntos yan sa Vice President dahil ang Vice President po ay wala sa ating bansa, mga kababayan. Hindi po ba? Hindi lang po yan. Hindi lang naman po yan ang po pwede na ibatikos sa mga bagay na yan. Nandiyan pa rin po siyempre ang mga lingkod bayan ng Davao. Ang mga apo ay meron pong congressman. Di ba? May vice mayor. Ang Duterte, meron ding mayor, ang anak. At congressman ng isa pang anak na si Paulo. Di ba? Ay po pwede rin po nilang dali ng issue sa mga bagay na yan, sa mga Duterte, dahil sila po'y lumalabas din ng bansa. Hindi po ba? Darating naman po yan. Dahil alam naman po natin ang karakas at kalikaw ng mga bituka ng mga tao na yan. Dahil mula naman po na sila umupo, ay puro hindi po nawawala ang mga Duterte sa batikos nila. Dahil nga po ayaw nilang makabalik ang Duterte sa palasyo o sa Malacanang. Dahil po lalabas po lahat ang totoong mga kasalanan na pananagutin nila sa taong bayan. Hindi po ba dahil isang damukal po ang ginawa nilang kasalanan sa taong bayan. At syempre po mga kabayan, ito po, tandaan po natin ang sinabi po ng Malacanang. Mga kabayan, yung sinabi raw po ng palasyo na 5,000, doon po sa mga malilitang damage ng ating mga property o ating mga tahanan, mga hindi masyadong na damage, pero yung totally damage ay 10,000. Mga kabayan, ay yan daw po ay partial lamang. Pero hindi naman po yan ang binanggit ng Pangulo na partial lang ang kanyang tulong. Hindi po ba ang binanggit niya po ay para po makapagpagawa na ng mga bahay, yung mga nawala ng bahay. Hindi po ba? At yung sinasabi pong tulong ay susuporta raw po ng tuloy-tuloy at sinasabing napakalaking porsyento ng suporta ng palasyo ng pamahalaan. Yan po ang tingnan po natin mga kababayan, lalo-lalo po tayo pong mga naapektuhan ng kalamidad. Tingnan po natin ang sinasabi po ng palasyo dahil alam naman po natin ang gobyerno ngayon ay sanay na sanay lang po mangako. Sanay na sanay lang po mangako sila umano. Pero napakahirap pong tuparin. Napakarami na pong nagdaan na ganyan po sila. Sanay na sanay lang mangako sa taong bayan na ganito ang gagawin at nagawa na at natapos na. Pero sa kabila nun, ang natapos ay ang korupsyon umano. Kaya po dito po mga tambay, isa na naman pong pangako ito ng Malacanang na 100% na tulong ang gagawin po nila hanggang sa maibalik daw po sa normal ang ating mga kababayan. Tingnan po natin. Katulong daw po ang LGUs. Tingnan po natin kung gaano po ang suporta na ibibigay po ng Malacanang. Tingnan po natin dahil yan po yung sinasabi nga po ng ating mga kababayan sa 100 sinabi ng Pangulo ni isa ay walang tumatama umano. Dahil sanay na sanay lang magsalita at mangako. Hindi po ba? Kaya nga po mga kababayan, dito po sa nangyayari sa ating bansa, mga kababayan, sino po ba ang tulog? Sino po ba ang napakahina umaksyon sa mga bagay na ito? Lalo-lalo po sa sakuna. Hindi po natin naranasan ang ganyan po sa dating Pangulong Duterte. Never pong namatayan ang dating Pangulong Duterte na napakaraming kababayan natin nung panahon niya. Never na pong naulit yung napakaraming libo-libo nating namatay ng panahon ni Yolanda. Hindi po ba ng panahon ng Yolanda? Hindi na po nangyari kay dating Pangulong Duterte yan. Di ba? Wala pong nangyayari kay dating Pangulong Duterte na namamatayan tayo ng mahigit 100, 200. Lalong-lalo po nung nakaraan sa Bicol, mahigit 200 po ang natsugi ro nating mga kababayan. At ngayon po, sa Cebu o sa Bisaya ay kulang-kulang 200 din po ang namatay. Di po ba? At ganun din po nung mga panahon sa Batangas. Hindi po ba? Hindi po natin naranasan na kay dating Pangulong Duterte yan na maliit na porsyento lang po ang napapahamak at namamatay nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Dahil po siya advance. Advance po siya.
At lahat po ay pinakikilos ng dating Pangulong Duterte. Ang lahat po ng LGUs, di ba ba? Ang men in uniform at pati ang kanyang mga sekretaris ay pinakikilos niya ng maaga, maagap. Kaya nga sinasabi ng matatanda, daig ng maagap ang masikap ang masipag o daig ng masipag ang maagap. Hindi po ba? Yung maagap kasi, kailangan mabilis ka niyan. Advance ka. Ganyan po kasi mag-isip ang dating Pangulong Duterte. Advance siya sa lahat. Malayo pa ang kalamidad, kumikilos ng gobyerno. Kaya nga po, less ang casualty. Hindi po ba? Less ang mga namamatay. Bakit po ngayon, mga kabayan? Napakarami pong namamatay at napakarami pong napapahamak at napakahirap po ng pagtulong nila. Kung kailan po tapos na ang bagyo, saka pa lang sila aaksyon at sasabihin nila agarang pagtulong. Bakit? Tapos ngayon, sasabihin nila sa dating administrasyon, kalukuhan yan. Dito ba? Kaya nga po yung sinasabi nga po natin mga kabayan, para lang mailihis mo at para mo lang mapagtakpan ang kasalanan mo. Nangyayari po talaga yan eh. Di ba? Hahanap ka ng sisi. Ganyan po ang administrasyon ngayon. Komento ko po. Para lang po mapagtakpan lahat ang ginagawa nila, kailangan po humanap ng sisisihin. At ang lagi pong nakikita nilang sisisihin sa napakahina nilang pagtugon at napakarami nilang kapalpakan umano at napakarami nilang korupsyon umano, ay lagi po nilang kailangan maghanap ng sisi sa mga Duterte at sa mga kaalyado ng Duterte. Hindi po ba, mga kababayan? Ganyan po ang nangyayari ngayon nang magmula po nang sila ay manungkulan. Magmula sa taas hanggang baba ay puro korupsyon naman yata ang issue nilang lahat. Hindi po ba, mga kababayan? Maraming salamat po mga tambay sa nagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers, sa mga nagbibigay po ng tulong, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at ingatan po kayo sa inyo po mga paggawa. At ang panalangin po natin sa ating bansa na sana po ay mawakasan na po ang napakarami na po nilang kasinungalingan at kasamaan na ginagawa po sa ating bansa at pagnanakaw. Mawakasan na po. Napakasinungaling po nila, mga kababayan. At kulang na kulang po sa paggawa at sa pagtugon. Sana po ay mawakasan na po ang ganyang klaseng paglilingkod sa ating bansa. At ang pag-iingat po ay isama natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte at ang ating buong sambayanan at isama na rin po natin ang ating mga sarili na maingatan po sa kapahamakan. At ang Vice President at ang dating Pangulong Duterte ay madugtungan din po ang buhay at kalakasan at makalabas na po siya sa lalong mabilis, mga kababayan. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo. Sa muli po mga tambay, ingat-ingat po tayo at konting tiis lang po. Talagang hindi po tayo sinuwerte. At ang dinanas po ng ating bansa ay ganito pong klaseng paglilingkod. Mas marami po ang kasinungalingan at pagnanakaw kaysa sa serbisyo na sinasabing lingkod bayan. Nakakalungkot po. Paalam po. Bye-bye.